Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Josh na lang ang itawag ninyo sa akin. Simple lang naman ang buhay ko noon bago nangyari ang lahat ng gulo. At sa lahat ng taong nakapaligid sa akin, isa lang talaga ang agaw pansin. Ang pinsan kong si Kuya Paul. Dito siya nakatira sa amin at kung titingnan mo siya ay masasabi mo talagang ideal guy siya sa paningin ng marami. Si Kuya Paul ay payat pero matangkad. Yung tangkad niya ay kapansin-pansin kahit malayo pa lamang siya. At yung mukha niya ay pogi talaga. Hindi ko ididena yon. Matangos ang ilong, malinis ang kutis at higit sa lahat ay wala siyang bisyo. Hindi umiinom at hindi naninigarilyo. Kaya naman sa paningin nila mama at papa ay huwaran itong si Kuya Paul. Pero para sa akin ay may iba siyang dating na hindi ko maipaliwanag noon. Grade school pa lamang ako noon, nagsisimula na akong maging mapagmasid. Kapag galing siya sa trabaho, ang unang ginagawa niya ay maghubad ng panlabas na damit. May iwan lang siyang naka-boxer shorts sa loob ng bahay. Wala siyang pakialam kung sino ang nakakakita. Uupo siya sa sofa namin sa sala nakabukaka habang tutok na tutok sa cellphone niya. Hindi ko alam kung bakit pero ang mata ko ay parang may sariling isipan. Palagi itong nadadala sa gitna ng mga binti niya. Paano ba naman bakat na bakat talaga ang umbok sa loob ng boxer niya. Alam mo yung pakiramdam na alam mong bawal tumingin pero hindi mo mapigilan. Ganon ang nangyayari sa akin araw-araw. Iniisip ko noon na likas ba talagang ganyan kalakihan o guni-guni ko lang. Nang mag-high school na ako ay lalong tumindi ang curiosity ko. Hindi na lang basta tingin, parang gusto ko na ring malaman kung ano ba talaga ang pakiramdam na malapit doon. Hanggang sa dumating yung isang pagkakataon na hindi ko makakalimutan. Isang araw, tinamaan ako ng malakas na trangkaso. Grabe yung panginginig ko noon. Masakit ang bawat kalamnan ko at parang sasabog ang ulo ko sa init ng lagnat. Nakahiga lang ako sa kwarto, balot na balot ng kumot. Pumasok si Kuya Paul sa kwarto ko, may dalang langis. Josh, hilutin kita para guminhawa ang pakiramdam mo. Sabi niya sa mahinahong boses. Pumayag naman ako kasi sobrang sakit talaga ng katawan ko. Nagsimula siyang magmasahe at grabe magaling pala siya. Malambot ang mga kamay niya pero ramdam mo yung diin. Mainit yung haplos niya na parang humihigop sa sakit na nararamdaman ko. Dahil sa sarap ng hilot, napapikit ako. Ramdam ko ang bawat galaw ng kamay niya mula sa likod ko, pababa sa may binti, hanggang sa braso. Sa sobrang relax ko, siguro akala ni Paul ay tuluyan na akong nakatulog. Habang nakapikit ako at ninanamnam ang ginhawa ay nagulat ako nang bigla niyang kinuha ang palad ko. Dinala niya ang kamay ko papunta sa tapat niya. Ipinatong niya ang palad ko mismo doon sa bukol sa gitna ng boxer niya. Halos tumalon ang puso ko sa kaba. First time kong maramdaman yon. Sobrang laki. Matigas na matigas siya kahit nasa loob pa ng tela. Pero kahit gulat na gulat ako, hindi ako nagmulat ng mata. Nagkunwari akong tulog pa rin. Nanatiling pikit ang mga mata ko pero deep inside ay ramdam na ramdam ko ang laki at init.
Pinahimas niya ang kamay ko doon sa bukol niya ng ilang minuto. Habang ginagawa niya yon ay pigil na pigil ko ang paghinga ko para lamang hindi niya mahalata na gising ako. Pagkatapos ng ilang sandali ay dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ko at ibinalik sa gilid ko. Narinig ko ang buntong hininga niya bago siya tumayo at lumabas ng kwarto para pumasok sa work. Pagkasara ng pinto ay doon lang ako nakahinga ng malalim. Doon nagsimula ang isang bisyong hindi ko nagawang pigilan. Mula noon ay naging paborito ko ng amuyin ang mga hinubad niyang damit. Lalo na yung mga ginamit niya sa trabaho o sa gym. Kapag wala siya ay pasimple akong pumupunta sa laundry basket o sa kwarto niya. Hinahanap ko yung mga ginamit niyang boxers. Mahilig siya sa kulay red at green. Alam mo yung amoy ng lalaki na halo ng pawis at sariling bango? Nakakalaglag pa nga talaga. Para akong adik na hindi mapakali hanggat hindi ko naamoy ang mga yon. Papadudot, doon ko napagtanto na itong si Kuya Paul na akala ng lahat ay perfect at walang bisyo ay may tinatago ring apoy at ako. Handa akong magpasunog sa apoy na yon nang hindi ko alam ang naghihintay na kapahamakan sa dulo. Dahil nga sa mga nakaraang nakakatensyong tagpo sa loob ng bahay, parang naging open secret na sa amin dalawa na may kuryenteng namumuo. Pero ang naging tulay talaga para mas maging malapit kami ay ang Mobile Legends. Nauso yung ML noon at halos gabi-gabi bago matulog ay magkatabi kami sa kama o kaya ay sa sofa para magduo. Josh, lagin ka na. Rank tayo. Tawag ni Kuya Paul sa akin. At gaya ng dati, siya ang core o marksman at ako naman ang laging nakasupport. Paborito ko si Angela. Alam mo naman si Angela, di ba? Kailangan mong sumapi o pumatong sa kakampi mo para bigyan siya ng shield at mabilis. Habang nasa kalagitnaan kami ng laro, doon na lumalabas ang mga hirita naming may double meaning. Josh, ulti na! Patong na sa akin, bilis! Sigaw ni Kuya Paul. Naka-boxer shorts lang siya noon na kulay green, nakasandal sa headboard ng kama. Habang ako naman ay nakaupo sa tabi niya. Wait lang, huwag kang malikot, ang hirap pumatong. Biro ko naman. Pero yung puso ko ang bilis na ng tibok. Dalian mo, mamamatay na ako, patong-patong. Sige pa, ang sarap ng shield mo. Hirit pa niya habang mabilis ang pindot sa screen. Napatingin ako sa kanya. Tapos ay bumaba ang tingin ko sa gitna niya dahil sa excitement ng laro. Parang lalong nagiging active yung nasa loob ng boxer niya. Napansin niya yata na napatigil ako sa pagpindot papadudot. Gago, ulti ba? Mamatay na ako, tawa niya. Sabay siko sa akin. Ano, natutulala ka na sa laki? Ayoko nga kuya, laki niyan eh. Baka hindi ko kayanin. Sagot ko na parang pabulong na lamang. Tumawa siya ng malakas, yung tawang ng uuyam pero may kasamang lambing. Loko ka talaga, Josh. Laro muna bago yan. Pagkatapos ng laro ay imbis na matulog, nag-iba ang oras sa kwarto. Ramdam ko na nakatitig siya sa akin habang nilalagay niya yung cellphone niya sa side table. Simula noon ay naging gano'n na kami. Kapag kakain kasama sina mama sa ilalim ng lamesa, minsan ay nararamdaman ko yung paa niya na humahaplos sa binti ko. Tapos kapag nagka-eye contact kami, dahan-dahan niyang kakagatin ang labi niya habang nakatingin ang diretsyo sa mga mata ko. Yung tingin na parang hinuhubaran na ako sa isipan niya. Samantala ay dumating na yung araw na kailangang lumuwas ni na mama at papa sa probinsya. May ayusin daw na tax ng lupa at kailangan silang personal na nandun para pumirma. Bali 3 araw silang mawawala. Kami lang ni Kuya Paul ang naiwan para magbantay ng bahay. Gabi na noon, mga bandang 10:00, maulan sa labas kaya malamig ang panahon. At gaya ng dati, nagaya siyang mag-ML. Josh, ML naman oh. Solo tayo sa bahay, wala nang iistorbo, sabi niya. Pumasok ako sa kwarto niya, nakahiga na siya, naka-boxer shorts na kulay red.
yung paborito ko. Tumabi ako sa kanya pero ramdam ko na hindi laro ang nasa isipan niya. Habang nasa loading screen pa lamang kami, panay ng sulyap ko sa bukol niya. Hindi ko na napigilan at napasabi ako ng mahina na sarap, laki. Narinig niya yun, imbis na magalit o umiwas ay binitawan niya ang cellphone niya. Kinuha niya ang kamay ko at dahan-dahang ipinasok sa loob ng boxer niya. Sige na, huwag ka nang mahiya. Alam ko namang gusto mo yan kanina pa. Bulong niya. Napalunok ako noon, Papa Dudut. Hindi ko akalain na sasabihin niya yun sa akin. Nang unay nahihiya pa ako pero hindi ko rin natiis ang init ng katawan ko. Habang in-game pa yung account niya, ang kamay ko naman ay busy sa paghima sa kanya. Pangarap ko lang to dati pero heto na, hawak-hawak ko na. Ramdam ko yung init, yung tibok at yung unti-unting pagtigas nito hanggang sa parang bato na sa pakiramdam. Josh, dahan-dahan lang, ungol niya habang nakapikit na. Hanggang sa naramdaman niyang hindi na niya kaya. Sabi niya, masakit na Josh, ilabas na natin to, sige na, subukan mo. Doon nangyari ang unang pagkakataon. Walang romansa, oral lang talaga. Yun ang unang beses na nakatikim ako ng pagkalalaki at sa pinsan ko pa. Sobrang sarap sa feeling na yung hinahangaan mo ayan na, ibinibigay na ang sarili sa iyo. Pagkatapos ng gabing yon, Papa Dudut, naging open na kami. Sabi pa niya sa akin habang naglilinis kami, Josh, habang wala pa akong jowa, ikaw na munang bahala sa init ng katawan ko. Huwag ka nang magsasarili, tawagin mo lang ako. Tuwang-tuwa ako noon, akala ko ay ako na ang pinakaswerte sa mundo dahil may exclusive access ako kay Kuya Paul. At dahil nga sa naging open na kami sa isa't isa, naging parang mag-asawa na kami sa loob ng bahay kapag wala na sina mama. Wala nang hiya-hiya. Minsan habang nagluluto ako ng tanghalian at siya naman ay kakatapos ng mag-gym sa garahe, papasok yan sa kusina na pawis na pawis. Josh, ang init, sabi niya sabay hubad ng t-shirt. Imbis na uminom ng tubig, lalapit siya sa likod ko habang naghihiwa ako ng rekado. Yayakap siya at ramdam ko yung init at lagkit ng pawis niya sa likod ko. Yung amoy niya, yung halo ng fabric conditioners, damit at yung natural na amoy ng lalaki. Nakakahilo sa halimuyak. Isasandal niya yung baba niya sa balikat ko at bubulong. Laro muna tayo bago kumain. Hindi na ML ang tinutukoy niya. Dadalhin niya ako sa kwarto at doon ay mas naging mapangahas kami. Sinusubukan na namin ang iba't ibang posisyon. Minsan ay pagagapangin niya ako sa kama habang siya ay nakatayo sa gilid. O kaya naman ay papaupuin niya ako sa tapat niya habang nanonood kami ng TV. Isang hapon habang malakas ang ulan, naisipan namin mag-session sa sala. Mas masarap dito, Josh. Mas malawak, sabi niya habang tinatanggal yung suot niyang green boxer. Pinapanood ko siya, sobrang confident niya sa katawan niya. Alam niyang gwapo siya. Alam niyang malaki siya at alam niyang baliw na baliw ako sa kanya. Habang ginagawa namin yon sa sofa ay napansin ko na palagi niyang inilalagay yung cellphone niya sa ibabaw ng TV rack. O kaya naman ay sa tapat ng bookshelves. Kuya, bakit kailangan lagi nandyan yung phone mo? Tanong ko habang hinihingal. Wala, para kapag may tumawag galing sa work makikita ko kaagad. Focus ka lang dito, Josh. Sagot niya sabay haplos sa mukha ko. Naniwala naman ako, sa isip ko'y baka nga importante yung inaasahan niyang tawag. May isang gabi pa nga na talagang hindi ko makakalimutan. Madaling araw na noon, mga bandang 2:00. Nagising ako dahil nararamdaman kong may gumagapang sa loob ng kumot ko. Si Kuya Paul pala. Shh, huwag kang maingay, baka magising si na mama. Bulong niya. Kahit delikado, kahit alam kong pinsan ko siya at nasa kabilang kwarto lamang ang mga magulang namin, hinayaan ko siya. Yun yung thrill na hinahanap ko. Habang nasa ilalim kami ng kumot, ramdam ko yung pag-iingat niya na hindi makagawa ng tunog, pero yung bawat haplos at bawat kagat labi niya sa akin ay punong-puno ng pagnanasa. Ang sarap mo talaga, Josh. Iba ka sa lahat, sabi niya pagkatapos namin gawin yung sikretong laro na yon. Noon, naniwala ako na special ako para sa kanya.
na kahit pinsan ang turingan namin sa labas, ako lang ang nakakaalam ng side niyang ito. Minsan pa nga habang naglalakad kami sa mall o kapag nakatambay na sa labas kasama ang mga kaibigan namin, pasimple siyang susulyap sa akin at kakagat ng labi. Ako naman ay mapapangiti na lamang at magbababa ng tingin at tila kami lang ang may alam ng sikretong nakatago sa ilalim ng aming mga damit. Pero may isang pagkakataon na muntik na kaming mahuli. Naglalaba ako noon sa banyo, naka-shorts lang din ako. Pumasok siya para umihi. Pagkatapos niyang umihi, hindi siya lumabas kaagad. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang leeg ko. "Josh, bilis, kahit sandali lang," pakiusap niya. Doon mismo sa loob ng banyo habang tumutulo ang gripo para matakpan ang ingay. Ginawa namin yung session. Kinakabahan ako kasi baka biglang kumatok si mama para kumuha ng timba pero si Kuya Paul ay parang wala lang. Mas lalo pa siyang nagiging agresibo kapag alam niyang may panganib na mahuli. Yun palang strategy niya. Ang bawat tagpo, ang bawat sulok ng bahay na ginagamit namin, lahat yon ay bahagi ng isang mas malaking plano na hindi ko kailanman naisip. Akala ko yung mga open sessions na yon ay nagpapatunay ng tiwala niya sa akin. Yun pala yun ang gagamitin niyang bala para wasakin ang buhay ko. Isang hapon, sakto ang timing ni na mama. Maaga silang nakabalik galing sa probinsya. Pero dahil walang ulam sa bahay, nagaya si Papa na mag-grocery muna sila sa bayan. Naiwan na naman kaming dalawa ni Kuya Paul. Pagod na pagod si Kuya Paul noon, galing siya sa kung anong racket na palagi niyang sinasabi sa akin. "Josh, ligo lang ako saglit ha. Bantayan mo muna tong phone ko. May hinihintay akong tawag tungkol sa work eh." Sabi niya sabay pasok sa banyo. Naiwan yung cellphone niya sa lamesa sa sala. Tapat mismo ng inuupuan ko. Noong una ay hindi ko talaga balak makialam, pero dahil nga naging open na kami sa mga sessions namin, pakiramdam ko ay wala na kaming itinatago sa isa't isa. At saka nandun yung malakas na kuryosidad ko. Gusto kong malaman kung sino ba itong tinatawagan niya sa work na parang laging sikreto. Biglang umilaw yung screen. May nag-text. Hindi ko nabasa yung message kaagad pero ang tumambad sa akin ay yung wallpaper niya. Halos malaglag ang puso ko sa sahig, Papa Dudut. Yung wallpaper niya hindi picture ng laro, hindi picture ng gym at lalong hindi picture naming dalawa. Litrato yon ng isang babaeng maputi, mahabang buhok at may kargang baby na siguro ay wala pang 1 taon. Nakayakap ang babae kay Kuya Paul sa litrato at sa background parang nasa harapan sila ng isang simbahan sa probinsya. Nanginginig ang kamay ko habang tinititigan ang screen. Sino ito? Bulong ko sa sarili ko. Saktong may lumabas na notification sa Messenger. Mula sa pangalang Aliana. Nakalagay doon, "Daddy Paul, kumain na kami ni baby. Ingat ka sa work mo dyan sa Manila. Mahal ka namin." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. "Daddy, ibig sabihin may asawa at anak na siya?" Habang kinakagat niya ang labi niya sa akin tuwing kakain kami. Habang pinapasubo niya sa akin ang pagkalalaki niya. May pamilya palang naghihintay sa kanya. Dahil sa sobrang tindi ng kaba at galit ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Alam ko ang passcode niya dahil madalas kaming mag-login sa ML gamit ang phone niya. Mabilis kong pinindot ang 0523. Bumukas. Hindi muna ako pumunta sa Messenger. Hinanap ko yung mga apps na bihira niyang buksan kapag kasama ako. Doon ko nakita yung folder na naka-hide sa dulo ng screen. Ang pangalan ay simple lang. Files. Pag-click ko, bumungad sa akin ng 2 icon, X at Telegram. Doon ako ninervyos ng husto, Papa Dudut. Bakit siya may Telegram? Sabi niya sa akin noon, pang scammer lang daw yon. Binuksan ko yung Telegram niya, pagka-open ko ay punong-puno ng mga secret chats at mga groups. Ang mga pangalan ng grupo, Pinoy Hidden Cam.
solid tambayan at ang pinakamasakit sa lahat. Isang channel na ang pangalan ay Paul's Exclusive Room. Pumasok ako sa channel na yon at halos himatayin ako sa mga nakita ko. Ang pinaka-latest na upload niya yung video namin sa kwarto nung isang gabi. Isang gabing akala ko ay special dahil kaming dalawa lamang sa bahay. Malinaw na malinaw ang kuha. Nakatago pala ang cellphone niya sa pagitan ng mga libro sa shelf. Naka-landscape at sakop na sakop ang bawat galaw namin. Kitang-kita ko ang mukha ko. Kitang-kita yung pagpikit-pikit ko habang ninanamnam ko yung sandaling yon. Pero ang mas malala pa, may caption yung video. Bata pa pero masarap na. My student cousin subbing me. DM for full video, 500 via GCash. Nagsunod-sunod na mga comments sa baba ng video. Ang ganda ng angle sir. Ang swerte mo sa pinsan mo, sarap niyan. Sent 500 na po. Pabulong ng link. Hindi ko na kaya. Naramdaman ko yung pagsuka ko sa loob ng bibig ko. Ginamit niya ako lahat ng haplos, lahat ng pagkindat, lahat ng pagpapasubo niya sa akin, hindi dahil gusto niya ako, kundi dahil kailangan niya ng bagong content para sa mga subscribers niya. Papa Dudut, isa pala siyang adult content creator at ang masaklap ako ang naging bida sa video niya nung wala akong kalam-alam. Ibinebenta niya ang dangal ko para sa 500 piso. Biglang tumunog ang shower sa banyo. Hudyat na tapos na siyang maligo. Nagmamadali kong pinatay ang screen at binalik ko ang phone sa charger at umupo ako sa sofa na parang walang nangyari. Pero ang totoo ay nanginginig ang buong katawan ko. Maya-maya ay lumabas si Kuya Paul na naka-boxer shorts na kulay red. Nagpapatuyo ng buhok gamit ng tuwalya, tumingin siya sa akin at ngumiti. Yung ngiting dati ay kinakikiligan ko pero ngayon ay nakikita ko na bilang ngiti ng isang demonyo. O Josh, bakit parang namumutla ka? Nilalagnat ka ba ulit? Tanong niya habang lumalapit sa akin. Gusto ko siyang saksakin ng tingin, gusto ko siyang sigawan pero wala akong boses. Natatakot ako na kapag nalaman niyang alam ko na, ay baka mas lalo niyang ikalat ang video. Wala kuya. Medyo masakit lang ang ulo ko. Sagot ko habang nakayuko. Gusto mo ay hilutin kita ulit? Sabi niya sabay upo sa tabi ko. Sobrang lapit na nararamdaman ko na yung init ng balat niya. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako nakaramdam ng sarap. Nasusuka ako at sa isipan ko ay ilang libong tao na kaya ang nakapanood sa amin. Nakita na kaya ito ni Aliana. Hindi ko alam na habang nakaupo kami doon, ang video naming dalawa ay parang apoy na kumakalat na sa Twitter at sa Telegram. At ano-anong sandali na lang ay sasabog na ang bomba na tuluyang wawasak sa buhay ko. Doon ko na-realize na sikat na pala ako sa Twitter na ngayon ay X na. Na yung pintong akala ko ay nagbukas para sa amin ni Kuya Paul ay yun palang pinto na magpapasok sa akin sa isang impyernong wala ng labasan. Samantala lumipas ang isang linggo ay naging matamlay na ako kay Kuya Paul. Nahalata niya yon pero hindi siya lumapit sa akin para magtanong. Nagsimula ko na rin siyang obserbahan. Yung pag-alis-alis pala niya ng bahay ay hindi sa trabaho kundi para bisitahin ang kanyang pamilya. Pero hindi talaga yon ang concern ko. Ang concern ko ay yung pagre-record niya ng video namin nang walang consent ko. Pakiramdam ko ay trinaydor ako ni Kuya Paul. Kaso kahit na anong plano kong kumprontahin siya ay hindi ko magawa kasi natatakot ako. Kaya nung una ay sinubukan kong baliwalain lamang ang lahat. Pero isang gabi biglang uminit ang bulsa ko. Sunod-sunod na vibrations yon. Akala ko ay mga group chat lang sa ML o kaya ay mga notifications sa Facebook. Pero hindi tumitigil hanggang sa nagring ang phone ko. Si Mark, yung tropa ko mula noong high school na hindi ko na nakausap ng matagal. Sandali lang po ma, sagutin ko lang to. Paalam ko. Hoy Josh, ano tong nakikita ko sa Telegram?
bungad ni Mark. Hingal na hingal siya, parang tumatakbo. Loko ka, kalat na sa ex, yung cousin trend, ikaw yung bida. Nabitawan ko ang kutsara ko. Tumunog ito ng malakas sa plato kaya napatingin sina mama sa akin. Anong sinasabi mo? Pabulong kong tanong habang lumalayo ako ng kaunti sa hapag. I-check mo yung ex ngayon din, i-search mo yung handle na at The Paul Master. Huwag kang magbibigla pre. Malinaw na malinaw ang mukha mo habang alam mo na. Binaba ko ang tawag, nanginginig ang mga daliri ko habang binubuksan ko ang app na X. Sinearch ko yung sinasabi ni Mark, doon ay bumukas ang isang profile na may libu-libong followers. Ang bio, real, raw, and incest. Exclusive videos with my favorite cousin. Pag-scroll ko bumulaga sa akin ang isang video thumbnail. Yon yung gabing akala ko ay kaming dalawa lamang ang gising. Yung gabing mainit ang ulan at nasa sala kami. Nakafocus ang camera sa mukha ko. Yung itsura ko habang nakapikit at parang nasa langit sa sarap. Ang caption ni Kuya Paul, my little cousin loves it big. DM for 10-minute full video, 500 only. Halos himatayin ako at hindi lang pala yon. Sa Telegram may link siya sa isang premium channel. Doon ay mas marami pang clips. Yung sa banyo, yung sa bodega, pati yung patong-patong namin habang nag-ML. Lahat ay nandun. Bawat sandali na akala ko ay pagpapatunay ng pagmamahal niya ay binarya-barya niya lang pala sa internet. Josh, sino yung tumatawag? Bakit namumutla ka? Tanong ni mama. Hindi ako makasagot pero hindi na kailangan dahil si Papa biglang napatayo. Hawak niya ang sarili niyang phone, may nag-forward sa kanya sa messenger. Isang kamag-anak naming nasa ibang bansa. Anong kahayupan to, Josh? Sigaw ni Papa at ipinakita niya sa akin ang screen, isang group chat ng angka namin. Doon ay may nag-send ng link na may caption na Diyos ko, si Josh ba ito at si Paul? Ano nangyayari sa mga batang yan? Tumayo si Kuya Paul, kunwari at nagugulahan. Tito, bakit po, anong meron? Huwag kang magmalinis, Paul. Haguluhol ni mama na nakasilip na rin sa phone ni Papa. Kayo to, hindi ba? Sa bahay ko pa talaga kayo nagkalat ng dumi? Doon na nagsimula ang gulo. Pinilit kong magpaliwanag. Ma, pa, hindi ko alam na may camera. Niloko ko ni Kuya Paul. Sinabi niya sa akin na ano? Putol pa ni Papa. Sa video mukhang gustong gusto mo. Ikaw pang humahawak, ikaw pang lumalapit. Yon ang pinakamasakit dahil sa anggulo ng camera na sadyang inayos ni Kuya Paul. Lumalabas na ako ang mapilit. Hindi nakita sa video yung mga bulong niya, yung mga pangako niya at yung pagmamanipula niya sa akin. Sa mata ng mundo, isa akong bastos na bata na pumatol sa sariling pinsan. Habang nagwawala si Papa ay sinubukan kong i-refresh ang X at nakita ko ang isang bagong tweet mula kay @Paul the Master. Demand is high. Releasing the bathroom scene tonight. Stay tuned. Subscribe. Kasabay noon isang mensahe ang pumasok sa messenger ko mula sa isang account na walang profile picture. Josh, ako to, si Aliana, asawa ni Paul. Alam ko na ang lahat. Wag na wag ka magpapakita sa amin sa probinsya kung ayaw mong mapatay ng mga kapatid ko. Sinira mo ang pamilya namin. Doon ko na-realize ang laking gulo ng pinasok ko. Ang apoy na sinindihan ni Kuya Paul sa X at Telegram ay hindi lang ang dangal ko ang tinutupok. Pati ang pamilya ko, ang relasyon ko sa mga magulang ko at ang kaligtasan ko. Lahat ay unti-unting nagiging abo na. Tumingin ako kay Kuya Paul habang pinapagalitan siya ni Papa. Saglit siyang tumingin sa akin, walang pagsisisi sa mata niya, sa halip ay may tipid siyang ngiti. Yung ngiting nagsasabing salamat sa content, Josh, kumita ako ng malaki sa'yo. Papa Dudut, doon na ako humagulhol. Papatawarin niyo ako, niloko niya ako. Pa, hindi ko alam na may camera. Akala ko,
Kaming dalawa lang. Tumingin sa akin si Papa pero walang awa sa mga mata niya. Akala mo, Josh, high school ka na? Alam mo ang tama sa mali. Sa video, ikaw ang lumalapit. Ikaw ang humahawak. Mukha ka bang pinipilit doon? Yun ang pinakamasakit na part. Yung hindi ka pinapaniwalaan ng sarili mong magulang kasi mas malakas ang ebidensya ng video kesa sa salita mo. Lumingon ako kay Kuya Paul at umaasang baka idepensa niya ako. Baka sabihin niya ang totoo. Kuya Paul, magsalita ka naman oh. Sabihin mo sa kanila na ikaw ang nag-utos sa akin. Sabihin mo yung tungkol sa telegram mo. Sigaw ko sa kanya. Tumayo si Kuya Paul, binitbit ang bag niya na parang kanina pang nakahanda sa tabi. Tumingin siya kay Papa tapos sa akin. Josh, bakit ako ang sisisihin mo? Ginusto mo rin naman yun, di ba? Nag-enjoy ka naman eh. At saka tito, malaki ang kinikita ko dyan. Nakapag-renovate nga sina Aliana sa probinsya dahil sa mga videos na yan. Aliana? Tanong ni Mama habang humihigbi. Sino si Aliana? Asawa ko po tita. May anak na rin kami. Sagot ni Kuya Paul na parang nagkukwento lang ng weather. Kaya nga po kailangan ko ng pera eh. Yung ginagawa namin ni Josh, business lang yun. Maraming mahilig sa incest category. Kaya mabilis kumita. Parang gumuho ang buong mundo ko sa mga narinig ko. Business. Category. Ginamit niya ako bilang puhunan para sa pamilya niya habang ako ang turing ko sa kanya ay higit pa sa pinsan. Para sa kanya isa lang akong per head na babayaran ng mga manyakis sa internet. Lumayas kayo! Sigaw ni Papa sabay turo sa pinto. Ngayon din Paul, hindi ka na makakatapak dito. At ikaw Josh, wag mo kaming tatawaging Mama at Papa simula ngayon, kinakahiya kita. Mas gugustuhin ko pang wala akong anak kesa magkaroon ng kagaya mong anak. Pumasok ako sa kwarto ko para kumuha ng bag. Nagmamadali ako dahil baka saktan ako ni Papa. Habang nag-iimpake ako ay pumasok si Kuya Paul, sinarado niya ang pinto saglit. Josh, huwag ka nang umiyak, bulong niya. Yung boses niya ay nandun pa rin yung lambing na pumatay sa akin. May pera pa naman ako. Pwede kitang bigyan ng hati mo sa video para may pambayad ka na sa matutuluyan mo. Hayop ka Kuya Paul. Sinampal ko siya ng buong lakas. Sinira mo ang buhay ko. Pinapalayas ako nila Mama at Papa dahil sa'yo. Tumawa lamang siya ng mahina sabay haplos sa pisngi niya na sinampal ko. Galit ka ngayon pero bukas makalawa hahanapin mo rin ako. Sikat ka na Josh. Marami nagtatanong kung kailan ang part 2. Isipin mo ang pera dun. Lumabas siya ng kwarto at tuluyang umalis ng bahay. Sumunod ako bitbit ang isang backpack na punong-puno ng gamit at ang pusong durog na durog. Nakita ko si Mama na nakaupo sa sahig nakatingin sa kawalan. Gusto ko siyang yakapin, gusto kong humingi ng huling pagkakataon. Pero sinarado na ni Papa ang pinto sa harapan ng mukha ko. Doon sa labas ng gate namin habang madilim ang paligid at naririnig ko ang mga asong nag-aawalan. Na-realize ko na wala na akong babalikan. Ang tahimik naming tahanan ay tuluyan ng gumuho. At ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang maling patong-patong sa ML at sa isang pinsang ang tanging bisyo pala ay ang manira ng buhay para sa pera, Papa Dudut. Lumipas ang 6 na buwan, nakatira ako ngayon sa isang maliit na paupahan sa kabilang lungsod. Isang silid na halos kasya lang ang isang kama at isang maliit na cabinet. Dito'y walang nakakakilala sa akin bilang si Josh na pinsan ni Paul. Dito isa lamang akong estranghero na nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya, tagahugas ng plato at tagasilbi. Gabi-gabi bago ako matulog, nakatingin lamang ako sa kisame. Naalala ko yung ingay sa amin noon, yung boses ni Mama na nagtatawag para kumain, yung tawa ni Papa habang nanonood ng balita. Ngayon ay naririnig ko na lamang ay ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang sarili kong hininga.
Isang gabi hindi ko napigilan ng sarili ko, binuksan ko ang luma kong cellphone at pumasok sa X. Ginamit ko ang isang dummy account para i-search ang profile ni Kuya Paul. Bumungad sa akin ang kanyang profile picture. Mas mukha na siyang mayaman ngayon. Naka-branded na damit, nasa loob ng isang kondo at may hawak na mamahaling kape. Ang followers niya umabot na ng halos 100,000. Ang bio niya ay binago na niya verified creator top 1% on Telegram, no to leaks. Nag-scroll ako pababa. May post siya noong 1 linggo. Finally back in the province for a short break. Family time is the best time. Kasama sa picture si Aliana, magkayakap sila sa harapan ng isang bagong tayong bahay. Ang bahay na siguro ay napatayo gamit ang perang kinita sa pagbebenta ng video ko. Nakangiti si Aliana, hawak ang anak nila. Habang si Kuya Paul naman ay nakatingin sa camera na may pagmamalaki. Napahagulhol ako sa tapat ng screen, galit na galit si Aliana sa akin noon, minura niya ako. Pinagbantaan ng demanda pero ngayon ay heto siya, tinatamasa ang bunga ng kahihiyan ko. Para sa kanila yung video na sumira sa buhay ko ay naging puhunan para sa pangarap nilang pamilya. Para silang mga linta na sumisip-sip sa dangal ko hanggang sa wala nang matira. Tapos ay itinapon ako na parang basura. Minsan, Papa Dudut, sinusubukan kong tawagan si Mama pero hanggang ngayon, block pa rin ang number ko. Sinusubukan kong dumaan sa kanto namin nung nakaraang buwan. Nakamask at nakahoodie ako. Nakita ko si Papa sa labas ng gate nagdidilig ng halaman. Gustong gusto ko siyang takbuhin, yakapin at sabihin pa sorry na. Uuwi na ako. Pero nakita ko yung mukha niya, matanda na siya at nandun pa rin yung lungkot at galit. Hinding-hindi na niya ako mapapatawa dahil bawat kanto ng barangay namin alam na ang sekreto ko. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga pinagkainan sa karinderya ay may narinig akong mga kabataan na nagtatawanan sa gilid. Pre, nakita mo ba yung bagong upload ni Paul the Master? May bagong pinsan na naman siyang bida, grabe ang swerte ng loko. Lahat ng pinsan niya yata nadali na niya. Sabi ng isa, sabay pakita ng phone niya sa mga tropa niya. Nagtawanan sila, halos mabitawan ko ang dala kong mga plato. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin sa kanila na hindi yon swerte, na paninira yon ang buhay. Pero nanatili akong tahimik. Yumuko lamang ako at nagpatuloy sa trabaho. Yun ang naging buhay ko. Ang magtago sa dilim, ang mahiya sa sarili kong pangalan, at ang mabuhay sa anino ng isang video na hinding-hindi na mabubura sa internet. Narealize ko na sa kwentong ito, si Kuya Paul ang bida sa mata ng mga followers niya. Siya ang idol na pogi at madiskarte. At ako naman, ako yung hamak na content lang, yung extra sa sarili kong buhay. Dito na nagtatapos ang kwento ko, Papa Dudut. Isang kwento na nagsimula sa paghanga sa isang poging pinsan na walang bisyo. Pero nauwi sa isang masakit na leksyon. Na kung minsan ang pinaka malapit sa atin ang siyang may kakayahang bumuhat sa atin patungo sa langit. Pero sila din ang may sapat na lakas para ihulog tayo sa pinaka malalim na impyerno. At pagkatapos ay pagkakakitaan pa ang ating pagbagsak. Hanggang sa muli, maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Josh. Ang pangunahing aral ng kwentong ito ay ang kahalagahan ng matalinong pagpapasya at ang pag-iingat sa labis na pagtitiwala. Kahit pa sa mga taong itinuturing nating pamilya o malapit sa atin. Ipinapakita nito na ang panlabas na anyo at ang tila malinis na reputasyon ay hindi sapat na basihan upang ibigay ang ating buong tiwala at dangal. Dahil ang manipulasyon ay madalas na nagkukubli sa likod ng tamis ng salita at mapanlinlang na pag-aaruga. Binibigyan diin din ng kwento ang panganib ng digital na mundo, kung saan ang isang sandali ng maling desisyon o kawalan ng pag-iingat ay maaaring magkaroon ng permanenteng epekto na hinding-hindi na mabubura sa internet.
Sa huli tinuturo nito na ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi ng kapalit. Nawawasak sa iyong kinabukasan at ang pagiging mapagmatsyag sa mga motibo ng ibang tao ay ang pinakamabisang proteksyon laban sa pansasamantala at kahihiyan. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ang subscribe button. Marami pong salamat sa mga viewers natin sa Spotify at sa YouTube. Salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Comment down below. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po